Ayan, good morning church! Good morning din po sa mga kasama namin online. Sige nga po, batiin mo ang katabi mo, sabihin mo ang ganda mo rin, ang gwapo mo pala. Ang gwapo mo pag malapitan. Alright. Sino po dito excited sa word ni Lord sa umagang ito? Amen. And sa mga excited po, okay lang po ba itataas niyo yung mga notebook, ballpen, notepad, laptops, alright, note takers tayo dito. Amen po. So magpapasimula po ako. Alam niyo po ba, noong 1867, alright, nagkaroon po ng makasaysayang baha sa Australia. Pakilabas ba ako ng picture? Ito po ay tinaguri ang The Great Hawkesbury Flood Tragedy of 1867, na kung saan it was recorded as the largest flood in history. Na yung buong town po ng Windsor ay halos entirely lubog at yung baha umabot po ng 20 meters high. Sobrang taas po. At alam niyo po, nakakalungkot sa trahedyang iyon, meron pong isang pamilyang naging biktima. Yun po ay ang Eater family. Na kung saan, alright, 12 members po ang namatay. Hello? Ilan daw po? 12. And si Williams po ang tatay po or padre de pamilya, siya po ay nakasurvive. At alam niyo po ba, siya po yung pinaka-apektado sa trahedyang nangyaring ito. Ito po ay dahil, ayon po sa testimony niya, it was not the Lord who took his family away from him. Guess what? It was his own foolish, stubborn nature. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, nung time na umuulan pa lang, may mga pumunta na po palang mga rescue boat. Mababa pa lang yung tubig. Pumunta na sa bahay nila. Sir Williams, gusto niyo po ba isama na namin yung pamilya niyo para mailikas? Sabi niya, overconfident siya. Sabi niya, hindi. Bumaha na dati, umalan na dati ng malakas, pero hindi naman naabot yung bahay namin. Hello? By that time, sabi ng asawa niya, mahal, kahit baka yung mga bata lang, baka pwede nating paunahin. Sabi, hindi. Nangyari na to. Hindi naman tayo inabot. Huwag ka matakot. Kaya po nung maggabi na, tumodo ang lakas ng ulan, pinasok ko yung bahay nila. Hanggang sa no choice, may picture ako dyan, nandun na sila sa tuktok ng, nasa bubong na sila. Alright, walang hinto pa rin yung ulan, basang-basa na sila. Nanginginig sa lamig. Ang bihira, umabot sila hanggang madaling araw. And guess what? Sa isang iglap, naglaho po yung buo niyang pamilya. Lumakas yung tubig, tumaas na siya ng todo. Alam mo yun, trinay niyang iabot yung kamay niya. 12 po yung namatay. Sumisigaw pa siya, nag-try din siyang lumangoy, baka mahagip niya yung asawa niya. Wala na po. Grabe. According to study, 4 po sa anak niya hindi na nahanap. May isa doon, inabot pa ng 1 buwan bago mahanap yung bangkay. Tila ang rason kung bakit naging masalimuot ang bahang ito, hindi dahil lumubog ang isang buong syudad, kundi dahil pwede naman pala sanang maiwasan ang trahedyang ito. Pero huli na, nung na-realize ni Williams na sana nakinig siya, na sana lumikas sila, di sana nasagip niya ang pamilya niya. Alam niyo po, sa buhay natin, hindi po tayo makakapili kung ano yung mangyayari at darating sa buhay. Pero pwede nating piliin na hindi maging tragic ang ending natin. This morning, our topic will be about, katulad ni Williams, lalaki po sa Biblia na kung saan naging tragic po ang ending niya. Are you excited? Amen. So our title will be The Tragic Ending of Ahithophel. Sabihin niyo nga po, Ahithophel. Sige po, simulan natin ito sa panalangin. Please close your eyes. Father God in heaven, we thank you for this moment that we are here gathering in one place. Lord, ayaw namin mangyari yung nangyari kay Williams at ayaw din namin matulad dito kay Ahithophel. Kung ano man po ang ibababa mo, basagin mo kami, maging teachable kami, i-correct mo kami. And Lord, we pray that the Holy Spirit will move mightily, that it will pierce our hearts. In Jesus' name, amen. So, sino po ba si Ahithophel? Gusto niyo po bang malaman? Alright, so Ahithophel is one of David's most trusted counselors.
Okay? So marami pong mga counselor si David at isa po si Ahithophel doon. Okay? So si King David po ay tinaguri ang greatest king ever lived. Sa Israel, siya po ang pinakamagaling, pinakamahusay na hari. At kilala din natin si David, ang dami niyang napanalong laban. Tama po ba? Alright? At kilala din natin siya bilang man after God's own heart. Ama, ibig sabihin, dati pa, bata pa lang siya, even during his shepherd boy moments, hanggang naging hari siya, he always relied on God. Alright? So lumalabas na isang matinding package deal pala si David. Of course, grasya ni Lord, kaya siya ganun. But at the same time, kung pag-aaralan po natin ang buhay ni David, makikita po natin na ang rason kung bakit siya mahusay na hari at bakit nanantili siya dun sa matinding yung faith kay Lord is because may tama siyang kasama. And one of which is his trusted counselor named Ahithophel. For many years po, nag-serve po siya sa hari. At siya po ang pinagkakatiwalaan. Siya po, kumbaga, ay asset ng kaharian. Alright, for two reasons. Number one, letter A pala, he was gifted in godly wisdom. Si Ahithophel po, hindi lang, ang rason kung bakit siya trusted is because matindi po yung wisdom na meron siya. I think nasa PowerPoint yan. Okay? So now in those days, Ahithophel gave, advice of Ahithophel was like that of one who inquires of God. Pag nagbigay ng advice si Ahithophel, para daw si Lord yung nag-advise. That was how both David and Absalom regarded all of Ahithophel's advice. Kilala natin si David na bago magdesisyon, kumukonsulta muna kay Lord. And amazingly, every time na kumukonsulta siya kay Lord, tapos kumukonsulta siya sa advisor niya, nagtutugma. Wow! May godly wisdom po itong si Ahithophel. David is a man of great conviction, tapos pinartneran pa ng trusted counselor na may gift of godly wisdom. Ang laki po ng role niya. Amen? Letter B, hindi lang po siya mahusay or mayroong godly wisdom, siya rin po ay close friend of David. Alright? Siya po ay close friend ni David. Alam niyo po yung Psalms 55 na yan? But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God as we walk about among the worshipers. According to study, si Ahithophel po ang tinutukoy dyan ni David. Sobrang close nila. Hindi lang siya basta counselor, close friend din siya. Na may same faith, may same passion. No wonder, kaya siya pinagkakatiwalaan. So who is Ahithophel? Ahithophel is a man of wisdom, a friend of David, and a trusted counselor. Ito po yung pagkakakilala sa kanya. At sa buong kaharian, dahil malaki yung role niya, kilala siya. Are you with me? Okay? This is the identity of Ahithophel not until one day, in a blink of an eye, mag-iiba po ang kwento niya. Yung isang kagaanan, magiging kabigatan. Yung isang asset, magiging liability sa kaharian. Alam niyo po kung bakit? Because number 2, he became ally with the rebel. Yung isang pinagkakatiwalaan sa kaharian na uwing naging kakampi ng rebelde. One day, bumuo po ng grupo si Absalom laban sa tatay niyang si David kasi gusto niya siya na ang maging hari. So gumawa siya ng grupo, alright, kumbaga gumamit siya ng mga gandang salita. And guess what? Sa hindi po inaasahan, isa po sa nakuha niya, si Ahithophel. Grabe. Lumalabas na si Ahithophel po ngayon ay magiging parte na ng grupo ni Absalom laban kanino? Sa close friend niyang si David. Grabe. At alam niyo po ba, dahil po dito, ito po ang magiging hudyat ng simula ng pagbagsak niya. 2 Samuel 15:31, nanalangin si David, sabi niya, when someone told David, alright, na yung advisor niyang si Ahithophel, sino na daw yung binaback-upan? Si Absalom. Nag-pray siya kay Lord, sabi niya, oh Lord, let Ahithophel give Absalom foolish advice. Alam ko, Lord, delikado to, matalino to masyado. Kilala ko to. Mahusay to, pero Lord, please lang. Huwag sana siyang pakinabangan ni Absalom. And guess what? Kung ano pong nangyari?
ang dati pong tao na nagbibigay ng godly advice ay ngayon po, he will give ungodly advice. So nung yun na nga, sige po pa next slide ako, nung na-assume niya na yung role, alright, si Absalom feeling hari, so ang gagawin niya, sabi niya kay Ahithophel, kasi naging advisor niya, so ngayon Ahithophel, what should I do next? Ano ba ang magandang gawin? And guess what? Ito po ang sabi niya, verse 21, Ahithophel told him, go and sleep with your father's concubines, for he has left them here to look after the palace. Next slide, please. Then all Israel will know that you have insulted your father. So ngayon, pinagbabanggaan niya yung dalawa, beyond hope of reconciliation, that they will throw their support to you. Absalom, gusto mo mas maraming sumunod sa'yo, ganito. Alright? Makipag-sex ka sa asawa ng tatay mo. Hello? Alright? Hindi lang yan, sabi po sa verse 23, okay, and Absalom followed Ahithophel's advice kasi nga para sa kanila, godly advice yun. Hello? Are you with me? So lumalabas na yung taong dating nagtuturo ng mga more on wisdom from God, ngayon po ay magtuturo ng salungat sa salita ng Diyos. Grabe po. Ang trivia po, most royal marriages and concubines, pa next slide po ako, nung unang panahon, hindi po pagmamayari ng hari ang mga asawa nila. It is a national affair. Ibig sabihin, pag nawala na si David, alright, or marami pong asawa si David na hindi naman talaga kanya, kundi asawa pa ni King Saul, yung pinalitan niyang hari. So ibig sabihin, pag pumalit si Absalom, pag namatay na si David, ang papalit na asawa ng mga babaeng ito ay si Absalom. So, pero ginagawa lang po yan kapag patay na yung hari. Eh, si David po ba buhay pa? Buhay pa po siya. So, lumalabas, since marrying a father's wife was forbidden in Israelite law, the whole incident may well have been staged as a statement that David was dead. Ako na ang bagong hari kasi patay na ang hari natin. Maganda siya, tama. Kung tutusin, kung gusto mong mapalawak yung influence mo, ang ganda ng advice. Pero that is ungodly. It could be politically wise, but immoral. Because si David po ay buhay pa. So ito po yung nangyari kay Ahithophel. Dati naglalabas siya ng mga wisdom na talagang swak sa galawan ni Lord. Ngayon po, gumagawa na siya ng mga advices na hindi na po kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Hindi lang po yan, kung papansinin po natin, si Absalom ay tila may personal na galit kay David. Bakit po? Because letter B po, he was determined to kill David. Gusto niyang patayin si David. Alam niyo po, according to study, pwedeng si Ahithophel daw ay nasa linya ng mga pari. Kaya confident si David na sige mag-advise ka. Alam ko namang galing, linya yan ng mga pari, so kaya nakausap ka ni Lord. Pero dito po, sa moment na to, pambihira. Ngayon, ang sabi niya kay Absalom, let me choose 12,000 men to start out after David tonight. I will catch up with him while he is weary and discouraged. He and his troops will panic and everyone will run away. Then, sino daw yung gagawa? I will kill only the king. Pwedeng dapat yung pinakamataas na sundalo yung gagawa niyan, pero biglang nagpresenta si Ahithophel, sabi niya, ako na po, mahal na hari. Kasi gusto kong patayin si David. Grabe. Lumalabas na talagang naging alay na siya or naging kakampi na siya ng rebelde. Tama? Because dumating na siya sa point na basta mapatay natin yung hari, okay na. Are you with me? Okay? So lumalabas na, now Ahithophel became a partner of Absalom, na parehas na sila ng goal, mapatay si King David. Sino nga ulit siya? Dati siyang kaibigan. Pero nag-iba. And lastly po, what happened or paano po yung naging ending na tragic ni Ahithophel? He died as a traitor. Sabi po dito, sige po, pa next slide ako. Alright, when Ahithophel realized, by the way, di ba nag-advise siya? Ang advice niya ganito, David, Absalom, kailangan lusubin na natin si David. Okay, are you with me? So kailangan mahabol natin para mapatay kasi pagod pa. Tapos, by that time, si Absalom, sabi niya, magtatanong ako sa ibang advisor kung anong advice nila.
So sabi ng ibang advisor, mas maganda po siguro palakasin muna natin yung puwersa natin, tsaka tayo lumuso, baka matalo tayo. At alam niyo po, nangyari, hindi po si Ahithophel ang nasunod. So when Ahithophel realized that his advice had not been followed, he saddled his donkey, went to his hometown, set his affairs in order, inayos niya pamilya niya, and hanged himself. Nagpakamatay po siya. He died there and was buried in the family tomb. Na-despise yung wisdom niya, ang ganda ng plano. Tansyado niya na dahil hindi niyo ginawa yung sinabi ko, matatalo kayo, Absalom. And guess what? He's right. Tama po kayo. Nanalo po dyan si David. Kaya naman, ang ginawa niya, umuwi siya sa kanila, and he hanged himself. What does it mean? He died as a traitor. Now, every time po mababanggit si Ahithophel, hindi na siya mababanggit bilang close friend of David, bilang trusted counselor of David, bilang a man of godly wisdom, kundi isang traitor. Hello? This is the tragic ending of Ahithophel. He started being highly esteemed and becoming highly disgraced. Ito po yung nakakalungkot. Yung taong dependable ng wisdom, malapit sa hari, all of a sudden naging kalaban. Ang pangit ng ending. Tama po ba? And maybe your question is, what happened in between? Ano bang nangyari? Tama? Alright? Ano ba yung nangyari? Bakit naging pangit yung ending ng buhay niya? Kasi baka mamaya, maging pangit din yung ending ng buhay ko. Alright? Alright, so this morning, allow me to share with you 3 tatlong H po, that will lead you to tragic ending. So, number 1, hurt in injustice. Isang araw, pumunta po si Prophet Nathan kay David. Nagkwento siya. Sabi niya, listen to this, may dalawang tao, yung isang mayaman, yung isang mahirap. Alright, yung isang mayaman, marami siyang ari-arian, marami siyang cattle, marami siyang sheep. Pero yung mahirap, isa lang. So, yung isang yon inalagaan niyang maigi, right, pinakain niya, tinuring niyang anak. Until such time, itong mayaman na ito ay nagkaroon ng bisita. Alam niyo po ba kung ano yung hinain na sheep? Kinuha yung nag-iisang yon, kinatay, at yun yung pinakain. Kung kayo po yung mahirap, anong mararamdaman nyo? Walang hustisya. Ang unfair. Ang sama naman ng ugali. Tama? And I wanna tell you this, nung narinig po ni David na kinikwento po yan sa kanya, David was furious. I think nasa PowerPoint ko yan. Sabi niya, naku, gagalit ako. As surely as the Lord lives, dapat patayin ng taong yan. Grabe. Lumalabas na ang sama-sama ng tingin ni David dun sa rich man kasi kung ano yung ginawa niya is something injustice. Tama. Right? Until plot twist, sabi ni Nathan, David, yung rich man na tinutukoy ko, ikaw. Pa-next slide ako, then Nathan said to David, you are that man. Binigay na ni Lord yung kaharian. I anointed you as king of Israel. Niligtas ka mula kay Saul. Alright, I gave you the master's house and his wives. Ang laki ng kingdom mo. Alright, hindi pa yan. Pa-next slide ako, please. Alright, kung kulang pa yan, sabi niya, bibigyan pa kita. Alright, and if that had not been enough, I would have given you much, much more. Pero bakit ganon? Verse 9, okay? Why then have you despised the word of the Lord? Dahil sa ginawa mo, ano daw yung ginawa? You murdered Uriah, the Hittite, with the sword of Amorites, and stolen his wife. So sino pong pinag-uusapan dyan? Si Bathsheba. Sino daw po? Si Bathsheba. Yung kinuha niya, inasawa niya, tapos yung asawa ni Bathsheba, pinapatay. Sabi ni Lord, grabe yung injustice na ginawa mo. Alam niyo po ba kung bakit big deal? Kasi po, apo po ni Ahithophel si Bathsheba. Apo po ni Ahithophel si Bathsheba. Ang tatay po ni Bathsheba, sino daw? Si Eliam. At si Eliam po ay anak ni Ahithophel. So lumalabas na granddaughter pala niya si Bathsheba. At sa kwento ni Nathan, lumalabas na yung tinutukoy niyang poor man ay si Ahithophel. Yung may inalagaan akong isa na nga lang yung meron ako, porket rich man ka, kinuha mo pa.
At kung paanong nagalit si David dun sa ginawa ng rich man, galit na galit din sa Ahithophel, sa injustice na nangyari. Anong magagawa niya laban sa hari? Isa lang siyang mahirap. Are you with me? Okay? So lumalabas, may record pala ng hurt of injustice itong si Ahithophel. Kaya nung time na si Absalom po ay gusto nang magrebelde kay David, alam niyo po ba yung spiel niya? Sabi niya, how I wish I am the judge. Pa-next slide ako please. Then everyone could bring their cases to me for judgment and I would give them justice. Sabi ni Absalom, alam niyo pag ginawa niyo akong hari, paghihiganti ko kayo, bibigyan ko kayo ng katarungan. Ano ba ang kailangan ni Ahithophel? Katarungan. Are you with me? Lumalabas, kaya pala ang isang matalinong tao naloko na. Kasi may record ng hurt of injustice. Tragic ending ang aabutin ng sino mang magpapalamon sa inis dahil sa injustice. Kahit pa pinakamatalino, pwedeng madaya. Kahit pa pinakamabait na tao, kahit pa pinaka-on fire, pwedeng bumagsak the moment may inalagaan siyang sugat of injustice. Alam niyo po, nasa mundo pa tayo. Kahit saan ka tumingin, meron talagang injustice. Sa school, minsan unfair si teacher. Sa bahay, yung pamamalakad ng mga kuya mo, ng magulang mo, minsan hindi ka sang-ayon. Sa trabaho, meron talagang silipan, kontrahan, kahit minsan sa church. Merong mga bagay talaga na hindi ka mag-agree. Kaya if you always think na pag nakakita ka ng injustice, gusto mo agad gamitin yung kamay mo, magiging tragic talaga ang ending mo. Bakit po? Kasi minsan sa kagustuhan nating makamit, ang katarungan, ayun pala ang magiging dahilan para madala tayo sa kapahamakan. And that happened to Ahithophel. Hindi pala porke tama ka, pwede mo nang gawin na tamaan yung taong nanakit sa'yo. Hello? Alright, ano pong application natin dito? Huwag kang papayag na ang injustice na nanakit sa'yo ang magpapangit sa magandang testimony na ginagawa ni Lord sa buhay mo. Dapat pala nag-iingat tayo kasi pwedeng isang simpleng hurt of injustice lang mapabagsak yung magandang tinatayo ni Lord na testimony natin. Hello? Are you with me? Ano po yung number 1? Hurt in injustice. Number 2, hiding bitterness. Sa betrayal po na ginawa ni Ahithophel kay David, nasaktan po ng todo si David. Alam niyo po ba yon? Dumating siya sa point na nagsulat nga siya ng kanta. Ito po yung sinabi niya sa Psalms 55, "It is not my enemy who taunts me." Kasi kung kalaban ko yung nang betray sa akin, kakayanin ko eh. It is not my foes who so arrogantly insult me. I could have hidden from them. Sino daw yung nanakit sa kanya? It is you, my equal, my companion, my close friend. From here makikita natin na grabe po nasaktan si David dahil sa ginawang betrayal ng close friend niyang si Ahithophel. At sa paningin natin, masama si Ahithophel. Pero alam niyo po, sa mata ni Ahithophel, David, ikaw ang unang nang betray. Alam mong apo ko yun. David, hindi imposible na sinasabi mong, check mo nga kung sino yun. Alam mo si Bathsheba, kilala mo. Ang asawa ni Bathsheba, sino? Si Uriah po ay magiting ni mandirigma ni David. Yung tatay ni Bathsheba, sino? Si Eliam, magiting na mandirigma ni David. Sino po ang lolo ni Bathsheba? Best friend. Imposible hindi nagagawin si Bathsheba sa palasyo, kung sa atin pa yan, nag-bless yan kay David. Are you with me? Imposibleng hindi mo kilala. Pero let's say hindi niya talaga kilala. Sa 2 Samuel po, nung kinuha niya si Bathsheba, let's say hindi niya kilala. Pero sinabi sa kanya eh. Nandyan ba yan, Nak? 2 Samuel 11 verse 3 to 4, sabi niya, David sent messengers to get her. Sabi niya, sino ba yun? Pacheck nga ako. Sinabi sa kanya eh, David, si Bathsheba. Yung anak nung sundalo mo at saka yung asawa ng sundalo mo din. Kung baga, si David, alam niya, yung apo ng best friend ko. Pero ano pa rin ginawa niya? David sent messengers to get her. And when she came to the palace, he slept with her. Imposibleng hindi niya kilala eh.
kilala niya, pero bagamat alam niya na may masasaktan siya, ginawa niya pa rin. Sinong unang nang betray David? It's not me. It's you. Kaya kung may bitter man dito, ako yon. Alam ko may power ka. Anong bang magagawa ko? Nagawa mo na. Hello? Si David, sinira niya yung pamilya ni Bathsheba. Pero sa paningin ni Ahithophel, hindi lang pamilya ni Bathsheba yung sinira mo. Pamilya ko, David. Best friend mo ko, David, pero sinira mo. Hello? Are you with me? Grabe po magmahal sa Ahithophel sa pamilya niya. Kaya ganun na lang yung bitterness na meron siya. Kaya po, bagamat naging successful si David na asawahin si Bathsheba, hindi po siya naging successful in keeping his best friend. Kasi po, after po noon, nagtanim na po ng bitterness si Ahithophel against David. Masisisi mo ba si Ahithophel? Buong buhay niya, naging tapat siya kay David. Pinaglingkuran niya, binigay niya yung anak niya sa service, binigay niya yung manugang niya, pero sa dulo, hindi pa rin pala sapat. Ginawan pa siya ng masama. This is something unacceptable. Tama? Kaya po nagtago siya ng bitterness sa puso niya. Bitterness, hindi niya naman pwedeng ipakita kasi sino ba siya. And honestly, ito po ang danger ng bitterness. Bitterness does more harm to the vessel in which it is stored than the vessel on which it is poured. Ang rason kung bakit nasira si Ahithophel, nagkimkim ng bitterness. Kitang-kita po natin sa kanya nung nilamon siya ng bitterness, siya po yung nilamon sa dulo. Ahithophel started good, but he became evil, and he died bitter. You know what? In the same way, sa buhay natin, we have all the reason to be bitter. Nasaktan ka, kagalit-galit yung ginawa sa'yo, pero at the end of the day, wag naman sanang yung bitterness na yan ang maging dahilan para masira ang buhay mo. Amen? Ano pong application? Hindi ka makakapili kung paano ka tatratuhin ng tao, pero piliin mo palagi na ingatan ang puso mo. Wag po nating hayaan na porket pangit yung trato sa atin, maging dahilan yun para pumangit na rin yung laman ng puso natin. Ahithophel is hiding bitterness, kaya naging ganun po yung ending niya. Lastly po, number 3, isa po sa naging rason niya is because nag-hold po siya ng unforgiveness. Holding unforgiveness. One of the things that makes the ending of Ahithophel being tragic is dahil nagdala siya nagbitbit siya ng unforgiveness. Ano nga po yung ginawa niya nung nalaman niya na hindi nasunod yung advice niya? Nagpakamatay. Tama. Tama po ba ako? Alright? And listen to this. Hindi po siya nagpakamatay kasi nainis siya, ano ba yan, hindi ako nasunod. Hindi po. Kaya po siya nagpakamatay kasi na-assume niya na agad na mamamatay siya talaga kasi babalik sa trono si David. Tama po siya, bumalik nga sa trono si David, pero yung wisdom niya hanggang dun lang. Hindi man lang niya naisip na pwedeng pagbalik ni David, pwede niya akong patawarin. Pwedeng pag nakaupo na ulit si David sa trono, baka pwede akong manghingi ng sorry, ibigay niya sa akin yung forgiveness. Ang problema, siya mismo, may dala-dala siyang unforgiveness. Ano pong ibig sabihin nun? He hanged himself, nagpakamatay siya kasi never sumagi sa isip niya kung ano ang itsura ng mapatawad. Kasi all his life, siya nga mismo may dala-dala siyang unforgiveness. Hello? And this is the danger of unforgiveness. Kapag puro unforgiveness ka sa puso, dadating ka sa point na akala mo, lahat ng tao, di ka na mapapatawad. Imposible patawarin ako ni David, binitray niya nga ako, hanggang ngayon di ko makalimutan eh. So kahit pa, pag bumalik siya, pag humingi ako ng sorry, alam ko, gagantihan ako nito. Ganun siya eh. He was holding unforgiveness. Sabi po ni Nancy, the more we hold on to our hurts, anger, and bitterness, the more we become slaves to unforgiveness. Napuno siya ng hurts and bitterness, kaya naging alipin siya ng unforgiveness. At dahil nabuhay siya
Sa unforgiveness, hindi niya na ma-imagine, hindi maarok ng utak niya, hindi kaya ng wisdom niya. Imagine ang talino niya, pero hindi niya alam na nag-exist yung forgiveness. Kaya imbes na makaisip na, hindi, baka I try to ask forgiveness, maybe I will receive it, pero naisip niya, hindi, magpapakamatay na lang ako. Hindi niya naisip na pwedeng may bagong simula kapag napatawad siya. Kasi siya mismo, hindi siya nagsimula kasi hindi siya naglabas ng forgiveness. You know what? This is what happened when we hold unforgiveness. We are depriving ourselves to live freely and unknowingly. Pinagkakaitan din natin ang sarili natin ng bagong simula. Hello? You know what? Sa tagal po ng panahon na nakakapit siya sa unforgiveness, never sumagi sa isip niya na magpapatawad din siya ng iba. Grabe. Yes, totoo po, masakit magpatawad. Hello? Alright? Mukhang lugi ka. Mukhang kawawa ka. But you need to understand na pinapahamak mo ang sarili mo every time you are holding unforgiveness to your heart. Hello? Dapat kasi yung forgiveness na yan, pinapamigayan eh. Tama? Forgiveness is not something we do for other people. It is something we do for ourselves to move on. Ito po yung isang bagay na hindi niya ginawa, kaya hindi siya naka-move on sa nangyari. Hello? Right? So, babalikan ko po kayo. Gusto kong sabihin sa inyo, forgive. Tingin po kayo sa akin, forgive. Magpatawad po. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Patawarin mo na ako. Maliit na bagay, palampasin mo na. Nasaktan ka, talk to the person. Bigyan mo siya ng chance makahingi ng sorry, tapos mag-start over kayo. Hello? Sabi po dito, listen. Alright, forgive and start over with the hope in mind that God can turn evil to good for you. Palayain mo yung sarili mo. Bakit? Kasi the moment na ginawa mo yon, babalik ta rin nila yung kwento ng buhay mo. Amen po. Walang tao na nag-decide mag-forgive at naging tragic ang ending. So tayo po, matuto po tayo magpatawad. Amen? Makipag-unahan ka, manghingi ng sorry, kasi kung sinong nauna, siya din ang unang sasaya at totoong makakalaya. Yan po ang application natin. Amen po. Sulitin ko, makipag-unahan ka sa paghingi ng sorry, kasi si Lord, nakikita ka niya. Tapos na po ako, ano po yung tatlong H na naging dahilan para maging tragic, yung ending na Ahithophel, hurt and injustice, hiding bitterness, holding unforgiveness. Ito po ang biggest why. Kung bakit ang isang matinding tao na pwedeng nagsimulang maganda ang kwento ay mauuwing tragic ang ending. In the same way, sa buhay po natin, ito po ang pwedeng maging rason para isang magaling at on fire na tao at may matinding calling ay ipabagsak po. Hello? Tapos na po ako. Two biggest lesson learned lang po. Number 1 po, ang pagkakasala ng isa ay pwedeng maging dahilan para magkasala din ng iba. Hello? Si David, anong ginawa niya kay Ahithophel? Binitray niya, kaya naging ganun si Ahithophel. Just like David, honestly, nagkasala siya kay Lord. Pinalo siya ni Lord. To tell you, pinalo siya, pinagalitan siya, at nagrepent siya. Pero hindi pala ibig sabihin nagrepent ka na sa isang kasalanan, yung mga nasaktan mo, makakalimutan nila yung ginawa mo. Hello? Imagine, ang isang matinding tao, isang on fire na pabagsak kasi may nagkasala. Listen to this. Ingatan po natin na wala naman sanang madapa dahil sa ginagawa nating pagkakasala. Ingatan po natin na wala naman sanang matinding tao na on fire na biglang hindi na magpapatuloy kasi nakita yung buhay nito katabi ko. Ay, wag naman. Grabe pala to. Ayoko na. Hello? Hello? Number 2, last na po to talaga. Hindi tayo makakaiwas sa katitisuran. Pero listen, responsibilidad nating bumangon at huwag manatili sa hurt, bitterness, and unforgiveness. Stumbling blocks will come. Meron at meron talagang magiging dahilan para matisod ka. Meron at meron talagang tao na ititest yung patience mo, yung puso mo, at yung pagiging Kristiyano mo. Do you agree? Kasi imperfect pa ang mga tao dito sa mundo. But the lesson we learn from the life of Ahithophel is that huwag kang papayag
na nasaktan ka, nagkaroon ka ng bitterness, nagkaroon ka ng unforgiveness, manatili ka dun. Hello? Alright? Because I wanna tell you this, listen, kapag hindi po natin nilabas yung unforgiveness, yung bitterness and hurts, tayo po ang talo. Alam niyo po ba, trivia lang po, kaya pala natural na matalino si Solomon kasi yung lolo niya, si Ahithophel. Ang pangit ng gustong gawin ni David, nasaktan siya, pero pambihira nagpakamatay si Ahithophel, hindi niya tuloy na pagmasdan kung papanong mula din sa apo niya, magkakaroon ng bagong hari. Sinuportahan niya si Absalom. Pinigilan siya ni Lord kasi apo niya pala yung magiging susunod na hari. That will happen to people na may unforgiveness, may bitterness and hurt. May maganda sanang gagawin si Lord na miss mo kasi nagpalamon ka sa galit. I wanna challenge you right now. Pwedeng masakit yung ginawa sa'yo, but believe me, God can turn that evil to good for you. Just wait. Bigyan mo naman ng chance si Lord. Bigyan mo naman ng chance ang sarili mo na pwedeng nasaktan ka ngayon, pero ibabangon ka ni Lord. Hello? And pwedeng masakit yung pagbangon, pero kung ang kapalit naman nun, pabor sa'yo, tulungan mo sarili mo. Amen? Hindi tayo makakaiwas sa injustice and bitterness, pero wag mong hayaan na ito ang maging dahilan para mabuhay ka sa unforgiveness. May I invite everyone to please stand up right now. I want you to close your eyes right now. And I want to minister to you. Alam niyo po, tayo pong lahat dito ay pwedeng maging Ahithophel. Pwedeng magkaroon ng tragic ending, lalo na kung hindi natin ingatan ang puso natin sa injustice, sa bitterness, and unforgiveness. Can you close your eyes right now? I believe it is not an accident na ito po ang pinag-uusapan natin. May mga Ahithophel dito na gustong iligtas ni Lord sa tragic ending. May mga magagaling, mga marurunong, mga mahuhusay, mga on fire, na gusto ni Lord mag-surrender ng anumang hurt, bitterness, and unforgiveness. So right now, allow God to minister to you. Allow God, and allow the Holy Spirit to move, because this is your moment to surrender everything. Your ways are higher than mine. As you listen to this song, I want you to meditate the pain, Your the hurt thoughts are na naramdaman mo. deeper than Yung mga taong nanakit sa'yo, your love and condition yourself. richer than gold. Lord, I'm not gonna use my hands Your to fight for me. plans are greater than I will surrender. I will surrender. And all I Come on, can talk to God right now. This is your moment. Surrender everything to God. is to bow to you. If you wanna come here in front, you are free to come here and surrender everything to God. And all I can do is to lift my hands and say to you, Say, Lord, I surrender everything. oh, Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Come on, surrender everything to Jesus. This is your moment. This is your moment. Surrender everything to God. Ano man yung hurt, injustice, unforgiveness, surrender everything to God right now. Alam mo, ang tanging paraan lang ay ang paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos ay pagsuko. Pwedeng nasaktan ka, pwedeng may galit, pwedeng naargabyado ka, pwedeng ikaw yung tama, pwedeng siniraan ka, pwedeng trinaydor ka. Pero ang paraan
surrender everything to me. Come on, right now, I'll give you time. God wants you to surrender the pain. God wants you to surrender. God wants you to surrender. God wants you to surrender everything right now. Say, Lord, I surrender. Your love is richer than some greater. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. You know what? The invitation of God is to surrender. Hindi tao ang magsasabi sa'yo kung magsasurrender ka. Hindi rin ako, kundi ang personal mong solusyon or personal decision mo that, Lord, I'm not gonna use these two hands to avenge those who hurt me. Hindi ko po gagamitin ang mga kamay ko para maghigante. Susuko ako sa'yo kasi iba ang paraan mo. At kung sa pagsuko ko ay may lalabas na isang Solomon na papawi sa lahat ng mga naranasan kong sakit, all the more I am willing to surrender because I believe you are moving. Come on, right now, can we just declare it? Your ways are higher. Your thoughts are deeper, Lord. And so, God, right now, we will always come to you and we will always surrender. Come on, say it to Jesus right now. Your love is richer than Allow God to overflow right now in your heart. Lord, mas magumapaw yung pagmamahal mo kesa sa galit. Mas magumapaw yung naramdaman ko sa'yo kesa yung naramdaman ko sa tao. higher, thoughts are deeper. I surrender all. Your love is richer, plans are greater. I surrender all. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Come on, surrender everything to Jesus. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Can you just lift up your hands right now? May mga magagaling, marurunong, mauhusay at on fire na ngayon ay nire-refresh ni Lord. Giving you hope, giving you new heart, and giving you a fresh start. As you forgive right now, you will receive healing. You will receive freedom. And you will receive fresh heart and fresh start. Can we just pray for you? Lord Jesus, narito po ang iyong mga anak, nagsusuko ng buhay. Pipiliin namin, Ama, na magpaulit-ulit sa paglapit sa iyo. Kasi Lord, maganda yung testimony na sinimulan mo sa mga buhay namin at ayaw namin ng tragic ending. So starting today, Lord, we will surrender everything to you. We will forgive and we will forget. Because Lord, we are looking forward sa magandang lalabas the moment we surrender everything to you. Pagpalain mo pa ang bawat isa, Ama. In Jesus' name, amen and amen.